Di pa namatay si Lola, tulog lang siya. Pero kung tulog ng tulog, baka di na siya magising. Gisingin niyo na siya. Naalala ko, di ba yung bata sa tabi? Sa ampunan? Yung bata raw na. Salo sa magulang. Yung dinig ko. Ang mga mag-asawang umampun sa kanya. Grabe ang nangyari. Sabi nila, ilang beses na siyang binalik sa ampunan. Alang may gusto sa kanya. Ba't bigla na lang siyang sumulpot dito sa pamilya ko? Ay nako, paalisin niyo na yan. Ang malas talaga. Saan galing ang bata? Iwang, ilabas mo siya sa lamay. Opo. Bitiwan niyo ako. Totoo yung sinasabi ko. Tinulungan ako ni Lola Daddy. Pinatalsik niya yung mga nabubuli sa akin. Kailangan kong iligtas si Lola. Di talaga patay si Lola. Kung di niyo siya gigisingin ngayon, huli na ang lahat. Hoy, Iwang, dahan-dahan. Huwag sasaktan ang bata. Ang bait naman ng tiya na to, ipinagtanggol pa si Tangtang. Sana nanay ko na lang siya. Lola, gising ka na. Huwag ka nang matulog. Gising. Tama na. Mga bodyguard, hawakan niyo siya para sa... Anong nangyari sa Kim? Gising na siya. Na. Ano ba yan? Nakakatakot naman yun. Hoy, anong nangyari? Himala. 20 taon na akong doktor. Di pa ako nakakakita ng ganitong himala. Normal na ang katawan ni Lola. Ay, nahihilo na naman ako. Palagi na lang ganito. Pero okay lang, basta naligtas ko si Lola. Tiisin ko na lang to. Coincidence lang ba to? Parang may kakaiba sa batang to. Sandali. Achen, kailangan mong ampunin ang batang to. Ano? Di ko alam. Ampunin mo siya. Siya ang gumising sa Kin. Wala akong pakialam. Swerte siya para sa Kin. Dapat mo siyang ampunin. Ma, sabi nga ng doktor, coincidence lang yon. Nagkaroon ka lang ng biglaang pagkahilo. Saka, ba't naniniwala ka? Sa kung ano-anong sabi ng batang yan? Ikaw. Lola, yung batang yan, kilala sa ampunan. Bilang salot, sabi nila, malas na malas yan. Yung mga umampun sa kanya, walang naging maganda ang kinahinatnan. May nagkabangkarote, may na-ospital. Malaki ang negosyo ng pamilya Gu. Huwag nating hayaang masira niya. Boss Gu, pag-isipan niyo mabuti yan. Wala akong pakialam. Achen, kailangan mong ampunin siya. Kung di mo siya ampunin ako, mamamatay na ako ngayon. Ay nako, wag. Ma, sige, alagaan ko siya. Alagaan ko, okay na. Akala ko ba, ayaw ni Boss Gu sa bata at sobrang maarte? Bakit siya pumayag? Mabuti naman. Boss Gu. Ayon sa direktor ng ampunan, kung may mangyari sa pamilya Gu dahil sa salot niya, hindi mananagot ang ampunan. Nakuha ko na. Gawin mo na. AMM. Ikaw na ba ang magiging tatay ko? Mukhang yung pagpapanggap niyang mahina kanina. Pangdagatong lang pala para makuha ang awa. Ang sakit sa ulo. Maligayang pagdating sa bahay, binata. Lanan. Diyan ka titira. Huwag kang akyat sa ikalawang palapag. Nang walang pahintulot ko. Iyo Wang. Sigahin mo to. Opo, binata. Naku, hindi ba't siya yung malas? Siya nga. Ayon mismo kay Director Zhang, siya yung salot. Ay, ano masamang sabihin niya? Mangyayari talaga. Huwag masyadong magsalita. Ayaw ba ni tatay kay Tangtang? Hindi po talaga malas si Tangtang. Huwag mo akong tatawagin ng tatay. Tawagin mo akong Boss Gu. At isa pa. Sa loob ng bahay na ito, huwag kang iyak ng malakas. Ang hirap talaga ng mga bata. Masyado bang mabigat yung sinabi ko? Masyado bang mabigat? Oso, ang laki-laki dito. Ang sungit din ng tiyuhin. Sinasabi nila lahat na masamang bata si Tangtang na malas siya. Tangtang, wala naman pong taong nasaktan si Tangtang. Lagi lang naman pong tumutulong si Tangtang. Hindi po sinasadya ni Tangtang. Natatakot na po si Tangtang. Tangtang, kumain ka na. Kumain ka ng marami, ang payat-payat mo. Nalulungkot ang lola mo. Kulang pa. Dagdagan ko pa. Ma, 5 pa lang taong gulang si Tangtang. Hindi niya yan maubos. Palagi mo siyang pinapalo, masisira ugali niya. At saka, sa edad niyang 5, dapat matuto na siyang maging independente. Mahalaga ang pagtuturo ng tamang pagpapahalaga, pati na sa pagkuha ng pagkain. Kunin lang ang kaya mong kainin para hindi masayang. Ang mga bata talaga nakakaabala. Tama si Ting Shen. Tangtang, kung ano ang gusto mo, ikaw na ang kumuha. Tikman mo ito. Salamat, Tiasu.
Gusto lang ni nanay ang bata. Huwag ka nang masyadong magsalita. Yan din ang tamang pagpapahalaga sa nakatatanda, di ba? Naku, nawala ang kwintas ko. 40 taon ko nang suot yon. Nawala ang aking jade necklace. Ma, huwag kang magpanik. Isipin mo mabuti kung saan mo nilagay. Baka naiwan mo sa kwarto. Na, kahapon nakita ko pa yan sa'yo. Ang magandang bato ni Lola, dinala ng aso sa hardin. Itinago doon. Dinala ng aso, hindi ng loro. Paano madadala ng aso ang hiyas? Sabi ni Tangtang, nasa hardin. Kung ganoon, siguradong nandoon. Hindi yan magkakamali. Tara, hanapin natin. Ma, 5 pa lang taong gulang si Tangtang. Mga salita lang yan ng bata. Huwag mong seryosohin. At saka, napakalaki ng hardin, paano natin hahanapin? Naiwan lang yan sa kwarto, paulit-ulit na hanapin ng mga katulong. Naniniwala ako kay Tangtang. Si Tangtang ang aking munting swerte. Halika, Tangtang, samahan mo si Lola. Hala! Hanapan ninyong mabuti ang lahat. Nanay, ayan, sabi ko na wala talaga. Tangtang, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Lola, yung kumikinang doon, nandoon ang hiyas. Naku, aking apo, talagang nakita nga. May iba pang alahas pala. Itong aso, nakakapulot pa pala ng hiyas? Nahanap na ang magandang bato ni Lola. Hindi ba't ito yung tiyang na nagsabi sa akin kagabi? Ano ba yan? Pagdating pa lang ay nabasag na agad ang gamit. Talagang salot, sigurado yang mapaparusahan. Yung asong yon, parang yung kay Aling Lee. Yung pinapakain niya palagi sa likod pinto. Yung kalyero. Ay, naalala ko na. Yung asong to, palaging pinapakain ni Aling Lee. Baka, si Aling Lee ang nag-utos sa aso, na nakawin ang hiyas ko. Hindi ako. Malapit lang sa akin ang asong yun. Ano ng ebidensya na? Ako ang nag-utos na nakawin ang kwintas. Tiyang, punong-puno ang bulsa ng blusa mo. Baka mahulog ang laman. Ha? Al, Hindi ba't ito yung kwintas na? Binili ko lang kamakailan sa subasta. Al, may utang sa sugal ang anak ko. Sabi ng mga nagpapautang, puputulin daw ang kamay niya. Hindi ko talaga balak nakawin. Hiramin ko lang sana. Al, patawarin niyo po ako. Al, Tumawag ka ng pulis, Yowang. opo. sabihin mo sa pulis, kusang umamin siya. Hindi, mali. Ganito na lang. Sabihin mo sa pulis, kumpleto ang ebidensya. Pero dahil nabawi naman ang lahat, hayaan na lang silang magdesisyon. Sage, Al. Naku, ang apo ng lola ko, ha ha ha. Ang galing ko, no? Yung malas? Tignan mo to. Ito ang tunay na bilis. Huwag magmaneho ng mabilis, delikado. Ano ba alam mo, bata ka? Magtumbling? Kahit nakapikit pa ako, hindi yan mangyayari. Aray! Naku po, nahulog nga si Tiong. Nasapul na naman ng salot na to. Tiong! Hay! Hinahawakan mo pa rin, yung sira-sirang laruan mo? Ibalik mo sa akin. Yung teddy bear ko yan. Ang dumi-dumi ng teddy bear mo, pinahanginan ko lang. Yami, masama kang tao, Tiyong. Mamaya, yung paborito mong modelong sasakyan, mahuhulog din yan at masisira. Anong sinasabi mo? Baka masira ang sasakyan ko. Aray! Ang modelong sasakyan ko. Ang Bugatti ko. Yang malas na to. Uminom ka nga na masarap na to. Ang anghang.
Anong masarap ba ang inihanda kong timpla para sa'yo, malas? Tiyong, yung masasamang sinabi mo sa cellphone mo tungkol kay Tioga. Lalabas yan sa harap ng lahat. Ano ka ba? Nagsisinungaling ka. Wala akong sinabing masama tungkol kay Kuya. Si Kuya Gutingchen, para lang siyang malamig na robot, parating nakasimangot. Sino ba makakatiis sa kanya? Si Kuya Gutingchen. Ano to? Patayin to. Bakit hindi mapatay? Gu Sichen, pumunta ka sa aking silid-aralan. Naku, aray, bitawan mo ako. Aray, pasensya na, kuya. Awa mo na sa akin. Gutangtang, maghintay ka lang. Bilis, huwag kang katamad-tamad. Ubus na ang toyo sa bahay, alis na. Kahapon ko lang nakita, binili ni Tio Wang ang toyo ah. Tigilan mo ang kakulitan. Hoy, lumabas kayo. Akutin nyo lang siya. Huwag nyong saktan talaga. Akutin lang. Hindi lang yan ang gagawin ko. Tol, nakatali ka rin pala? Malaking pera na naman to. Ano? Sino kayo? Hindi naman kayo ang hinahanap ko. Tangtang, tumakbo ka. Bitawan niyo ako. Tiyong, Bitawan nyo siya. Sino kayo? Bitawan. Sino kayo? Bitawan. Hindi mo inaasahan na ako to, di ba? Pamilya niyo ang dahilan kung bakit ako napahiya at nawalan ng trabaho. Babayaran ninyo to. Lalo na ikaw. Kung hindi dahil sa'yo, hindi malalaman ni Mrs. na nagnanakaw ako. Hindi rin mapuputulan ng kamay ang anak ko ng mga luwansyat. Papatayin talaga kita. Tumigil na kayo sa kakachika. Humingi na kayo ng pera sa kanila. Kung hindi, masamang tiya, kung patuloy mo kaming aapihin, malalason kang laway. Ubo-ubo ka ng tuloy-tuloy at madidisgrasya ang paa mo. Matatanggal ang mga ngipin mo sa harap. hahaha. Ayan, nalason nga ng laway. Tumahimik ka. Gagapasin ko yung bibig mo. Ang ngipin ko. Nangyari na naman. Papatayin kita, salot kang bata ka. Tangtang, mag-ingat. Tiyong, ayokong masaktan ka. Masamang tiya. Malapit nang dumating si Boss Ga para iligtas tayo. Tigil, Umalis ka. Sichen, okay ka lang? Okay lang. Tiyong, okay ka lang? Huwag kang umiyak, Banso. Wala talaga akong naramdaman. Tingnan mo. Ang galing mo talaga. Sabi mo dating si Kuya, dumating na. Gago ka. Sa wakas, nagpakita ka ng pagiging Kyong. Tangtang. Ano nangyari? Nag-shock ba siya? Maagang namatay si tatay. Abala palagi si nanay, lalo na si Kuya. Gusto ko lang naman, napansinin ninyo ako. Mabilis magmaniho, nakikipag-away. Ginagawa ko yon para lang mapansin ninyo ako. Para lang pagalitan ninyo ako, kahit sigawan pa. Kuya, alam ko na ang pagkakamali ko. CJ, huwag mo nang ulitin. Si Tangtang ang nagligtas sa'yo. Pasalamatan mo siya. Boss Gu, nalaman ko sa ampunan na tawag sa kanya ay malas. Yung mga batang nang api sa kanya, nabalian ng binti, o nagkakagulo ang pamilya. Yung mga nagali sa kanya, sa susunod na araw, nag-food poisoning. At saka, yung mga mag-asawang nag-ampon sa kanya, minamaltrato siya, kaya nagkakagulo ang pamilya nila. Pero si Lola Liu, na palaging nagbibigay sa kanya ng candy, ayos lang. Malakas pa nga. At si Binibining Tangtang, pagkatapos niyang magsalita, nagkakasakit siya. Minsan nahihilo, minsan nilalagnat ng malala. O kaya naman, nanghihina. Coincidence lang ba ito? Sobrang coincidence naman. Yung paggising ni nanay, yung paghuli kay Chang Li. Yung pag-aksidente ni si Chen at ngayon. Yung pagkahimatay niya. May kinalaman ba talaga? Sa mga sinasabi niya. Mukhang kailangan kong subukan ito ng personal. Ang salot na tiyahin, madudulas sa balat ng saging mamaya. At masasaktan ang puwet niya. Mukhang sobra lang ang iniisip ko. Isang ordinaryong bata lang si Tangtang. At saan naman kukuha ng balat ng saging dito sa villa? Pero si Yaya Wang, medyo sobra na nga talaga. Kailangang pagsabihan siya ni Tio Wang. Hindi pala aksidente lang. Tio Wang, hindi magalang si Yaya Wang sa bata. Tanggalin mo na siya. Opo, Ginu. Mali po ako. Akala ko po. Ayaw niyo kay Tangtang kaya. Pinagalitan ko siya. Alam ko na po ang mali ko. Patawarin niyo po ako ngayon. Pangako po. Hindi na po ako ulit. Ayaw ko ba sa kanya? Bakit pati katulong ganyan ang sabi? Ang ganda-ganda ng batang to, bakit ko ba dati? Ayaw sa kanya?
hayaan mo na ito. Bawasan ng isang buwang sahod. Tio Wang, sabihan mo ng mabuti. Opo, Salamat po, Ginoo. Huwag galaw. Baka masugatan ka. Hinawakan ko siya. Nasaan na ang pagka-open at pag-ayaw ko sa bata? Bakit ngayon napaka-importante sa akin ng isang bata? Tio, hindi tanga si Tangtang. Gusto lang po tulungan. Huwag mong kukunin kamay. Sa susunod, tawagin mo na lang ang katulong. Opo, alam ko na. Gino. Mali na po. Malaking problema. Boss Gu, pinapabayad na tayo ng bangko. Nag-away na rin ang mga supplier. Anong gagawin natin? Grabe ang kumpanyang Ling ngayon. Binabatikos tayo na nagtitipid sa materials. Kinuha pa ang supply chain natin. Gusto tayong patayin. Nahanap na ba ang taksil? May ilang pinaghihinalaan, pero tinitiyak pa lang. Ero. Boss Gu, ang galaw ni Lin Godong ngayon. Parang hindi lang simpleng kompetisyon sa negosyo. Parang personal na galit sa inyo. Pa siyang naghihiganti. Lin Godong, ilang taon nang may sama ng loob dahil pinili kayo ng ginang. Tapos, noong mga nakaraang taon, muntik na. Maibili ang kumpanya niya. Baka ngayon, pinagsasama-sama na niya ang mga galit niya. Ni, wala sa lugar. Sa loob ng isang araw. Hanapan mo ng matibay na ebidensya. Opo, Ling Odong. Kung gusto mong mamatay, sasamahan kita hanggang dulo. Ayon sa pinakabagong balita ng aming istasyon, ang pangulo ng kumpanyang Lin, na si Jilin Mudong, ay ipinahayag ngayong araw ng buong pagmamalaki na kanyang lubusang tatanggapin ang proyektong papaunlad sa silangang lungsod na dating pag-aari ng kumpanyang Gu. Ayon kay Jilin, ay naku, kompetisyon sa negosyo lang yan, natural na ang malakas ang mananay. Ang gulo ng kumpanya, gulo rin ang mga proyekto. Darating din naman yan sa tamang panahon. Sa totoo lang, dapat na talaga silang matanggal bago pa nila. Ibababa ang antas ng buong industriya. Tia, nagsisinungaling yung tiyuhin sa tea. Mukhang napakalungkot ni Tio Go. Marami siyang sinungaling. Hindi lang niya sinaktan ang aming kumpanya. Sinisiraan din niya ang pangalan ni Tio Gu dahil sa personal na galit. AMM. Masamang tiyuhin na sinungaling. Maitim ang puso niya, babalik sa kanya yan. Magdurusa siya, mamumula ang ilong niya. Parang si Pinukaw. Pati yung malaking bahay niya. Gogaho yan. Bumagsak. Magiging malaking guho. Tigilan mo na siyang magsalita, baka mahimatay ulit. Tio Gu, kung tatakpan mo pa ang bibig ko, hindi na ko makakahinga. Ano ba to? Bakit ako nag-aalala ng ganito para sa kanya? Dapat lang mabangkarote ang mga kumpanyang walang konsensya. At bilhin ang mga kumpanyang tulad namin na may integridad at mabuting puso. Seg, ako ay naniniwala sa inyong lahat kapag ang kumpanyang Gu. Ang ilong ko, Oh, ang ilong ng masamang tiyuhin. Naging Pinukaw na nga talaga. Pula at malaki. tigil na ang pagkukunan ng video. Coincidence lang talaga ito. Ting Shen, sobrang kakaiba nito. Tangtang. Tangtang na sa'yo, Tangtang. Tangtang. Tulad ng inaasahan ko, kapag nag-usap si Tangtang tungkol sa isang bagay, ang kanyang katawan ay nagkakasakit. Babagsak na ang kumpanyang Lin, trending na sila. Kumpanyang may konsensya daw, isang malaking kasinungalingan. Bata, parang may kapangyarihan ang bibig mo. Ano? At ang malaking bahay niya, mabubuwal din. Biglang guguho at magiging malaking tambak ng basura. Kung sinabi ni Tangtang na mabubuwal ang malaking bahay niya, posible na. Ang tunay na nagtitipid at nandaya sa materyales ay ang mismong kumpanyang Lin. Kailangan kong personal na puntahan at tingnan. At saka, huwag na hayaang mabusa si Tangtang dahil sa kanyang kakayahan. Hindi na pwedeng hayaang maubos ang sarili niya dahil sa mga bagay na ito. Kailangan niyang magsalita ng kaunti. Tangtang, tiyo ngayon. Ay dadalhin ka sa construction site para maglaro. Gusto mo? May malaking excavator ba doon? Baka may mas masaya pa sa excavator. MMMM. Tangtang, pangako mo sa tiyo na magsasalita ka lang ng kaunti ngayon, ha? MMMM. Ang bait-bait talaga ni Tangtang. Ay, hahaha. Boss Gu. Ang gaan ng schedule mo ngayon at dala mo pa ang bata. Naglilibot-libot ka lang dito? Ano, alam mo nang malulugi ka na? Hahaha. Boss Lin, hindi ba kayo nakapanood ng balita kaninang umaga? Sino ba talaga ang malulugi? Hindi pa sigurado yan. Ano ang halaga ng mga sismis na yan? Pinatahimik ko na yan lahat. Walang ebidensya. Wala silang magagawa sa akin. Bukas, bibilhin ko na ang kumpanyang Gu. Pagdating ng panahon, isipin ni Warner na wala kang kwenta. At babalik siya sa akin. Hahaha. Boss Lin, tanghali pa lang, nananaginip ka na. Mainit ang ulo ninyo. Umuwi at uminom ng patola sa baw. Tio Go, yung billboard na yon, hindi kaya mahulog yon at tumama. Sa masamang tiyo? Anak. Mas matibay pa yung billboard na yan kaysa sa kumpanya ng Gu. Mahulog? Impossible. Hahaha. Ay,
Tulong. Saklolo. Boss Lin, masama ang nangyari, Boss Lin. Gumuho ang buong building 3. Ano ang gagawin natin? Impossible. Ako mismo ang nag-inspection noon. Paano nangyari yon? Wow, si Tiyong naging Tiyong ihina. Haha. Aray. Boss Gu, tuluyan nang bumagsak ang proyekto ng kumpanyang Lin. Yung video ng kanilang gusaling gumuho, nakaabot na ng 1 bilyon ang views. Sigurado na ang kaso nila. Wala na silang pag-asa. Yenny, karapat-dapat lang sa kanila yan. Naibalik na rin sa atin ang proyekto sa East City. Pwede na tayong huminga ng maluwag. Sundan ang detalye ng susunod na proyekto. Ayoko makita sa kumpanyang Yu. Opo, Boss Gu. Parang maganda pala ang may ganyang anak sa tabi. Pero, ngayong pagkakataon, wala namang naramdamang masama si Tangtang. Hindi ba't dapat may nararamdaman siya tuwing may nangyayari? Nandiyan ka na pala, Ting. Ting, sino ang nanakit sa iyo? Masakit ba? Wala yun. Nadapa lang ako. Nagsisinungaling ka. Hindi ganyan ang itsura ng nadapa. Sabihin mo kay Tiyong, para sampalin niya ang masamang tao. Huwag. Abala palagi si kuya. Hindi siya mag-aalala sa ganitong maliit na bagay para sa akin. Mukhang dapat kong bigyan ng pansin ang aking mga nakababatang kapatid. Tiyak na inaapi si Ting. Kailangan kong protektahan siya. Estudyanteng mahirap ka lang, nagpapanggap ka pang mayaman. Sabi sa school forum, isa kang pulot lang ng pamilya Gu. Rin siguro ang kwintas mo. Lagi kang nangunguna sa eskwelahan. Dahil ikaw ang halimbawa. Ngayon, nahuli kita. Sasampalin kita. Kailangan kong iligtas si Ting. Ibigay mo sa akin ang bag mo. Bakit ganito lang ang dala mo ngayon, Guyue? Kung hindi mo ako bibigyan ng 10,000 ngayon, itutulak kita sa kubeta at kukunan kita ng litrato ng hubad. Bilisan mo, i-transfer mo sa akin. Kung hindi, magdudusa ka. Huwag mong aapihin ang Ting ko. Sino ka, batang patatas? Umalis ka dyan. Kung gagalaw ka pa, bad sister, madudulas ka sa tae ng aso at mabubalian ng paa. Ang pangit-pangit mo. Hoy, batang patatas, nananangis ka ba sa akin? Sige, unahan na kita. Gagawin kitang sobrang pangit. Tangtang, mag-ingat ka. Ano nang amoy yon? Aray, ano ba yan? Ang baho. Hinahamon mo ang kapatid ko? Halika, subukan natin. Mga bes, panoorin nyo. Ang masamang dalaga, nahulog sa sarili niyang patibong. Hahaha. Tingnan nyo. Ang pangit-pangit ng itsura ng bad sister. Hahaha. Ngayon, nag-isa akong nakaligtas sa Ting kong inaapi. Ngayon, si Tangtang ang pinakamatapang na tupa. Lundag-lundag, sumisikat ang araw. Lundag-lundag. Walang problema sa isip. Aray. Pakawalan mo ako. Ano ang gagawin mo? Giveaway, dahil sa'yo. Naikalat ang pangit kong itsura sa internet. Lumampas na sa 10,000 ang likes. TSK. Ngayon, mamamatay ka. Hahaha. Ano sa tingin mo? Kung ikakalat ko sa internet ang litrato mo, habang nagmamakaawa ng hubad, Mas lalong magiging sikat yon. Ngayon, gagawin kitang mas kilala. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang lalapit. Aray. Tulong. Huwag mo kong hawakan. Tulong. napakaliblib nito, kahit sumigaw ka ng sumigaw. Walang sasaklolo sa'yo. Hala, nasa panganib si Ting. Tiyong, kinulong ng masamang ete si Ting sa madilim na kwarto. Ang dumi-dumi doon at CE. Hindi na titigil. Iwang ihanda ang sasakyan. Opo. Aray.
huwag kang lalapit. Hindi ka palalampasin ng pamilya Gu. Ay naku, kinilabutan ako. Hindi ka palalampasin ng pamilya Gu. Pwe. Nagapang-gapang isang Gu. Kung talagang mahalaga ka sa kanila, dapat narito na sila ngayon. Hindi na sila maghihintay pa hanggang ngayon. Sa tingin ko, ang mga magulang mo ay mga mahihirap lang na manggagawa. Ngayon, ipapakita ko sa buong internet kung gaano ka kahiya-hiya ang Gu na to. Huwag, bitawan mo ako. Tigilan mo yan. Masamang ete, pakawalan mo si Ting. Umalis ka dyan. Yue, ayos ka lang. Huwag kang matakot, Ting. Ipoprotektahan ka ni Tangtang. Nandito na rin si Tiyong. Parurusahan ka niya, masamang ete. Ano ba yan? Anong nangyayari? Hulihin niyo siya. Aray, Tumakbo tayo. Wala namang kakaiba sa katawan ni Tangtang ngayon. Ano ba ang nangyari? Baka naman random lang. sino ba ang nagpahuli sa anak ko? Kuya ko si Director Zhang. Maniniwala ka ba na bukas pa lang, papabagsakin ko na ang pamilya mo? Miss, kalmahan mo lang. Pag-usapan natin na maayos. Sino ang may lakas ng loob na magpabagsak sa amin? Director Zhang? Kakasuhan ng korupsyon. Ako. Boss Gu, hindi, huwag naman. Ali, tapos na ang partnership natin. Huwag naman, Boss Gu. Maliit na away lang naman ng mga bata to. Huwag nyo namang gawing gera ng dalawang pamilya. Pakiusap, Boss Gu. Nagtutulungan pa naman tayo. Inaapi ng anak mo ang kapatid ko. Ang pagkatao mo at ng Mr. mong si Ali, sa totoo lang, ay hindi ko kayang igalang. So, balikan ako. Hindi siya na. Tama na, Nay. Ganyan ka na naman. Hindi mo kailanman inaamin ang pagkakamali mo. Laging ibang tao ang may kasalanan sa paningin mo. Ako ang nanguna sa pang-api kay Guiwei. Pero alam mo ba kung bakit siya lang ang inaapi namin? Dahil sa kanya. Tuwing masama ang mood mo, ako ang sinisigawan mo. Sinabihan mo akong walang kwenta. Hindi ako makaganti sa'yo, kaya siya ang pinagbubuntunan ko. Mukhang hindi ko nga kayo pinagbibintangan ng walang basehan. Hintayin niyo na lang ang sumpoy na mula sa korte. Panahon na para magsara ang kumpanyang Lee. Tio Wang, ipakiusap mo silang umalis. Humihingi kami ng tawad. Nagkakamali kami. Umalis na kayo. Ngayon ko lang nalaman na ang nang-api sa akin ay naghihirap din pala. Pero hindi yon dahilan para saktan niya ako. Ting, wala nang mang-aapi sa'yo mula ngayon. Ang galing-galing mo, Tiyong. Ang galing ng Tiyo. Akala ko talaga, alagaan ako ng kuya ko. Parang, Noong dumating si Tangtang, iba na ang ugali ng kuya ko. Ipagbunyi ang muling pagbangon ng Gu Company at Niwei. Ipagbunyi din natin ang ating munting Tangtang. Nga, siya ang pinakamalaking bayani. Si Tangtang ng ating pamilya. Tara! Tangtang, kain ka ng marami, ha? Heto. Tagay. Kunan siya ng video habang nagwawala at umiyak. Boss Lin, noong huli, muntik na kaming mahuli ni Miss Su sa pagkuha ng litrato. At mula nang dumating si Tangtang sa pamilya Gu, hindi pa siya nagwawala o umiyak. Mahirap yon. 20,000. Bigyan kita ng 20,000. Gayahin ang mga peking video sa TikTok. Kung wala kang makuhang eksena, gumawa ka ng paan, kayakin mo siya. Sabihin mo na nag-ampon ang pamilya Gu ng bata sa lakay na delikado sa lipunan. CJ, siguradong makukuha ko yan para sa'yo. Mahal na mahal ng batang yun, yung lumang teddy bear niya. Pwede kong gamitin yun. Naku, Tangtang, halika. Naipit ang teddy bear mo. Sa drawer. Hindi makalabas. Masamang drawer. Yan ang regalo sa kin ni Mama.
Huwag mong ipitin ang teddy bear ko. Masisira siya. Naku, 3 drawer na ang nasira. Mga anak ng mayaman. Kapag hindi nakuha ang gusto, nagwawala at naninira ng gamit. Ang hirap maging katulong sa pamilya ko. Aray, Naku. Naku, bagong gastos ko lang ang 5,000 piso para sa maliit na SCY camera. Sira na. Dapat sana'y nakakunan ko ng first person view. Malaking kawalan nito. Diyos ko, binibining tangtang. Ano nang gagawin ko? Hindi ko sinasadya, nadumihan ko ang painting. okay lang, punasan mo lang ng basahan. Binibining tangtang, hawakan mo muna ito. Simula na ng paninira. Noong nag-apply ako, sabi nila madali lang ang pag-aalaga sa bata. Pero ngayon, lahat ng mabibigat at maruruming trabaho sa akin, pati pag-ayos. Ang lahat ng gulo ni Binibini. Hay naku, ang hirap pala maging yaya. Tiyahin, ingat. Madudulas ang kamay mo, mababasag ang cellphone mo. Aray, ang bago kong cellphone. Malas. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakatakas. Yaya Wang, ano nang ginagawa mo? Ako. Binibini, wala po akong ginagawa. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Ito, ako. Ibigay mo. Grabe, ganito pala ang ampon ng pamilya ko. Hindi lang salot, nananakit pa ng mga katulong sa likuran. Gaano kakasama ang puso mo para siraan ang isang inosenteng bata? Walang puwang sa pamilya Gu ang tulad mo. Tio Wang, Binibini? bayaran agad ang sweldo ni Yaya Wang at paalisin sa bahay. Mula ngayon, huwag nang hayaang lumapit kay Tangtang. Opo, binibini. Aray, binibini. Inutusan lang po ako. Binibini. Hoy, Nabuwag na ang plano ni Ginoong Lin na bigo ang plano. walang kwenta. Hindi mo pa nagawa ang simpleng bagay na ito. Gutinchen, hintayin mo lang ako. Hindi pa ito tapos. Wow, ang ganda ng keke. Bibili ako ng isa para sa'yo pag uwi natin. MMMM. Lolo, maligayang kaarawan. Lolo Lin, naway magkaroon ka ng masaganang buhay at mahabang buhay. AMM, Lolo, naway mabuhay ka ng 100 taon. ito ba ang bagong ampon mong bata? Ang ganda ng mukha. Halika, bigyan kita ng keke, apo. Ang bait naman nitong lolo. Binigyan pa niya ako ng magandang keke. Lolo Lin, talagang kaibig-ibig si Tangtang. AMEA, Lolo Lin, tungkol sa kontrata, sana ay pag-isipan niyong muli. Sa huli, alam ninyo ang kalidad at katapatan ng kumpanyang Gyu. naku, Boss Gu, napakalaking pinsala ang idinulot ninyo sa kumpanyang Lin. At magsasalita pa kayo ng pakikipagtulungan? Lolo, malaki na ang nawala sa kumpanyang Lin nitong mga nakaraang araw. At hindi rin maganda ang reputasyon ng kumpanyang Gu ngayon. Huwag hayaang masira ang pangalan natin dahil sa kanila. Boss Gu, hindi ito dahil sa walang pakikisama. Mayroon lang talagang mga pressure sa ngayon. Tito Go, ingat. Baka mabasa ang papel ng sopas. Ay, Ang sweet ko, ikaw. Tingchen, talagang hinahangaan ko ang kakayahan mo. Kamakailan lang, medyo may konting alitan ang dalawating pamilya sa labas. Huwag nang lumala pa. Ipawalang bahala, muna natin ang pakikipagtulungan. AME. Lolo, anong nangyari sa inyo? Bilisan nyo, tawagan nyo ang doktor. Ha, ihip-ihip alis ang sakit. Gagaling na si Lolo. Mabait na bata. Kaso, nagkataon lang ba ito?
Nagsastabilize na ang heart rate. Swerte talaga. Lolo Lin, ang sabaw na ito ay may mga halamang gamot na pwedeng mag-trigger ng attack sa puso. Huwag na ninyong inumin. Ha? Akala ko ba matatag ka? Nagtangka ka palang patayin ako. Sa ngalan ko bilang chairman ng kumpanyang Lin, tinatanggal kita sa posisyon mo bilang general manager. Mga tao, hulihin niyo siya. Parusahan ng ayon sa alituntunin ng pamilya. Lolo, mali ako. Patawarin ninyo ako, isang bises lang. Mali ako. Matanda ka ng walang silbi, kung hindi dahil sa'yo, na nakaupo sa pwesto ng puno ng pamilya, at ayaw magbigay ng kapangyarihan sa akin. Napapatalo ni Gutingchen. At hindi ko gagawin ito. Wala akong kasalanan. Arj. Boss Gu, pasensya na at nakita ninyo ang kahihiyan na ito. Mapalad ka sa batang ito. Kapag naayos ko na ang gulo sa pamilya, pag-usapan natin ng mabuti ang kontrata. Kaso, may side effect na naman ba? Pumunta ka sa construction site ng kumpanyang Gu at gumawa ng gulo. Gutingchen, kung may mangyaring aksidente sa mga manggagawa. Sa construction site, tingnan natin kung anong magagawa mo ngayon. Tiyasu, ang kakaiba ng tiyong ito. Parang may tinatago. Baka bigla na lang siya mahulog? Boss Gu, hindi po ito manggagawa sa aming site. Nagkatotoo na naman ang sinabi ni Tangtang. Baka may side effect na naman? Buti na lang at mukhang ayos lang si Tangtang. Baka kapag walang sinasaktan pero gumagawa ng masama, nagkakatotoo pa rin ang sinasabi niya pero walang side effect. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo? Sasabihin ko po, si Lin Godong. Si Lin Godong po ang nagpadala sa akin. Inadala niya ako para manira. Awan niyo po. Makabayan si Boss Gu. Opo, Boss Gu. Mga walang kwenta. Isang simpleng bagay, hindi ko magawa. Ano ba ang pinakon niyo sa akin? Lumabas kayo. Boss Lin, delikado. Punong-puno ng pulis ang baba. Akyat na ang mga pulis. Wala na ang lahat. Pinakabagong balita. Si Lin Godong, ang prinsip ng kumpanyang Lin, inaresto ngayong umaga ng pulisya dahil sa utos ng krimen sa aksidente sa trabaho. Inanunsyo ng chairman ang pagtanggal ng katayuan ni Lin Godong bilang tagapagmana. At ang opisyal na pagputol ng relasyon sa kanya. Nahuli na ang lahat ng masasamang tao. Si Tangtang talaga ang munting bayani ng ating pamilya. Katayuan ni Lin Godong bilang tagapagmana. At publiko siyang itinakwil. Nahuli na ba ang masamang tiyuhin? Parang sa cartoons. Naparusahan na ba ang masasamang tao? Nahuli na ang mga masasamang tao. Si Tangtang ang munting bayani ng pamilya natin. Tangtang, halika rito. Ano ba? Talagang munting swerte ni tatay si Tangtang. Tatay, mula ngayon, pwede na bang? Tawaging tatay si Tiyong? Siyempre naman, magpakailanman. Sulihan tayo sa Tangtang. Ang saya-saya. May tatay na si Tangtang. Tangtang, tikman mo ito. Salamat, tatay. Wanwan, tikman mo ito. Paborito mo ito. Nanay, malungkot ka ba? Hindi. Tangtang, kain na.
Anong nangyari kay Tio Wang? Binibining Tangtang. Nag-away ng malakas si Ginoong Gu at ang ginang. Paang seryoso. Parang narinig ko, gusto raw hiwalayan ng ginang. Dali-dali akong hahanapin si Lola para makiusap. Nanay, saan ka pupunta? Mabait ka, Tangtang. Lumabas muna si nanay. Huwag. Nanay, huwag kang umalis. Malakas ang ulan na parating. Mababasa ka at magkakasakit ka. Mabait ka, Tangtang. May bagong nanay na. Mag-aalaga sa'yo. Heto, uminom ka ng tubig. Nanay, ang ganda ng kahon na yan. Regalo ba sa'yo ni tatay? Ganoon ba? Nandito ba si boss ko? May ipapasa akong dokumento. Nasa silid-aralan si Tingshen. Ginanggu, yung regalong pinili ko para sa inyo kahapon. Nagustuhan nyo ba? Masyadong abala si boss ko. Kaya mga ganyang bagay. Ako na ang gumagawa. Kaya pala yung regalo kahapon. Hindi pala binili ni Tingshen. Magandang tiya, sira na ang sapatos mo. Baka ka madulas. Matatapon ang laman ng bag mo. TSK. Ay, ang bag ko. Yan ang notebook ni Tingshen. Maam, pinagtripan lang yan ni boss ko. Pinapagtatapon niya sa akin. Hindi pa ako nakakapag-dispose. Ginawa lang yan para mang-asar. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na sa pamilya do. Tanggal ka na. Boss ko, hindi niyo ito pwedeng gawin sa akin. Para sa inyo, at para sa kumpanya, ginawa ko lahat. Hindi niyo ako pwedeng tanggalin. Boss ko, Pinag-away mo kami ng asawa ko. At ginamit mo ang gamit ko ng walang paalam. Hindi kita inakulong. Ay malaking biyaya na yan. Tio Wang, ilabas mo siya. boss ko, boss ko. Gu Tingchen. Gutin, ganito ko sa'yo. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin, Gu Tingchen. Wanwan, yung regalo kahapon. Na pinadala ko kay Lucy, hindi yan basta pinili lang. Ako mismo ang nagdisenyo. At hindi ko siya gusto. Ikaw lang ang mahal ko. Nakita ko. Pero Tingshen, kung sakaling magkakaroon ng kapatid si Tangtang, ano nang gagawin mo? Ay, hahaha. Tingchen, Wanwan, may magandang balita. Tingnan niyo to. Anong nahalungkat ko? Hahaha. Hahaha. Tingchen. Huwag kang magalit, si Wanwan kasi. Kuya, ang totoo, okay naman talaga ang bata. Tingnan mo si Tangtang. Ang kite-kite, di ba? Kite si Tangtang, ang babi ko. Ang kita din nito. Kuya, Tingshen, Bakit naman ako magagalit? Bago pa dumating si Tangtang. Ayoko talaga sa mga bata. Pero ngayon, parang okay din pala ang magkaroon ng anak. Lalo pat anak natin ito, excited na ako. Sa pagdating ng munting ito. Wanwan, alam kong mahal mo lang ako. Kaya mo ko tinago. Masaya si Tangtang. May daddy at mommy na si Tangtang ngayon. Saka tiyo, tiying at lola. May kapatid pa. Gusto ni Tangtang ang babay ni mommy. Tangtang, mamaya. Dadalhin kita sa amusement park. Ayoko sa haunted house. Takot si Tangtang. Huwag kang matakot, andito ang tiyong mo. Sagya na nga. Ano ba yan? Sinong gago to?
Oy, hindi ba si Boss Guto? Ang dahan-dahan magmaneho. Nag-aalaga na pala ng bata. Naging tatay na? Umalis ka diyan. Anong nagmamadali? Tingnan mo, ipapakita ko sa'yo ang galing ko. Kuya, delikado ang skateboard, baka mahulog ka. Aray! Hahaha! Ang galing ng palabas mo, pero tong daddy mobile ko, hindi na ako sasabay sa'yo. Paalam. Tangtang, magiging katulad ng kuya mo ang tiyong mo. Hindi na ako magpapabaya sa buhay. AMM. Ikaw, hintayin mo lang. Boss Shen, nakita na namin. Hala, tiyong, yung litrato na yon parang si Tangtang nung bata pa siya. Parang, nga, medyo magkamukha nga. Kanina sa labas, nakakita kami ng poster ng missing person. Yung tao sa litrato, parang si Tangtang. Tingnan mo, kinuha ko pa nga ng litrato. Hoy, Director, ako si Gutin Chen. Dahil mo ang litrato ni Tangtang nung una siyang dumating sa ambunan. CJ, Imbestigahan mo kung sino ang nagpost ng litrato na yan. Opo, Boss Gyu. Ang ganda ng anak mo. Salamat. anak, ano pangalan mo? Ilang taon ka na? Ako si Tangtang, 5 taong gulang na ako. Tangtang, ang ganda ng pangalan mo. Ako si Tangtang, 5 taong gulang na ako. Magandang pangalan ang Tangtang. Tangtang, gusto mo ng candy? Salamat po, hindi na. Pasensya na. Wala akong masamang intensyon. Mahilig lang talaga ako sa mga bata. Nakita ko si Tangtang at parang may koneksyon agad ako sa kanya. Parang sobra-sobra ang interes niya kay Tangtang. Ano ba ang balak niya? Tia, tingnan mo, ito ang paborito kong teddy bear. Ang cute naman ng teddy bear na yan. Ganyang-ganyan ang teddy bear na yakap-yakap ng anak ko nang siya'y mawala. Tangtang, itong hair clip na to para sa'yo. Gusto mo ba? Gusto ko po. Salamat, Tia. Isuot ko sa'yo. Tangtang, gusot ang buhok mo. Ayusin ko para sa'yo. Tangtang, kailangan na nating umuwi. Sige po. Paalam, Tia. Paalam, Tangtang. Kumpirmado na ba? Nakuha ko ang buhok. Sigurado, hindi ako nagkakamali. Huwag magpa-emosyon. Bago lumabas ang resulta, huwag paghinalaan ang pamilya Gu. Kailangan tayong maging maingat. Naiintindihan mo ba? Boss Gu, ang missing poster, inilabas ng mayamang mag-asawang Shen sa kalapit na lungsod. Ang mag-asawang Shen ang naglabas nito. Ang kanilang isang anak na babae, si Shen Anan, ay nawala sa isang amusement park 2 taon na ang nakalilipas. Hanggang ngayon, wala pa ring balita. Ang huling lugar kung saan nakita ang sindikato ng mga kidnapper at kung saan sila biglang nawala ay malapit mismo sa ampunang ito. Baka si Tangtang ang nawawalang anak ng pamilya Shen. Boss Gu, lumabas na ang resulta. Ginoo, may bisitang si Ginang Lin. May mahalagang bagay daw na gustong pag-usapan sa inyo. Sige, papasukin mo. Ginoo at Ginanggu, ako si Lin Wanyi. Ako ang tunay na ina ni Tangtang.
Ito ang resulta ng pagsusuri mula sa otorisadong laboratorio. Sino ang mga asisyan? Ano? 2 taon na kaming naghanap sa kanya. May maliit na nunal sa likod ng tainga ng anak ko. Nung bata pa siya. Paborito niya ang lemon-flavored gummy candies. Eksaktong pareho kay Tangtang. 2 taon nang nawawala ang aming anak, at sa wakas, nakita na namin siya. Ngayon, isasama namin siya pauwi. Anuman ang mangyari, kahit anong halaga. Tatay, nanay, Tangtang, ang magandang tiyahing ito. Ang iyong tunay na ina. At itong Tiyong, ang iyong tunay na ama. Narito sila ngayon. Para isama ka sa kanilang tahanan. Gusto mo bang sumama sa kanila? tatay, nanay. Pero ang mga magulang ni Tangtang ay nandito na. Anan o hindi, Tangtang. Ina, ang tagal kitang hinanap. Sumama ka na sa akin, anak. Umuwi na tayo. Hindi. Ito na ang tahanan ni Tangtang. Hindi aalis si Tangtang. May tatay at nanay na si Tangtang dito. May lola pa at may tiying at tiyong. Bakit umiyak ang tiyahin? Parang malungkot din ang tiyuhin. Mukhang sobrang sama talaga ng pakiramdam niya. Pero natatakot si Tangtang. Boss Gu, si Tangtang ang aming tunay na anak. Dugo ng pamilya Shen ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Kailangan ko siyang kunin. Ito ang aming kontrata sa pag-ampon kay Tangtang. Kami ang legal na mga magulang ni Tangtang, Boss Shen. Hindi mo lang basta-basta siya maaaring kunin. Legal? Ang tunay na dugo ang pinakamahalaga. Siya ang tunay na anak ko, si Shen Moyuan. Bakit ko hindi siya dapat kunin? Ibalik ninyo sa amin ang bata. Inaagaw ninyo siya. Ano ang ibig sabihin ng inaagaw? Kami ang nagbigay ng tahanan kay Tangtang. Huwag na kayong mag-away. Ayoko pumunta kahit saan. Ay, Boss Gu, Ginang Gu, ayaw din naming matakot ang bata. Walang mangyayaring mabuti kung magpapatuloy lang tayo sa pag-agawan. Napag-usapan na namin ni Moyuan. Nais naming manatili dito para mas makasama si Tangtang. Para mas makilala niya kami. Pwede ba? Yung bilyon-bilyong proyekto sa silangan, ang aming kumpanyang Shen, ay maaaring ipagkatiwala sa kumpanyang Gu. Ito na lang. Salamat sa pagtuloy. Sana bigyan ninyo kami ng pagkakataon. Boss Gu, na makasama ang aming anak. Alaynan, Pwede. Pero lahat ng ito ay nakasalalay. Sa kagustuhan mismo ni Tangtang. Siyempre, Tangtang, binilhan ka ni mama ng bagong bestida. Gusto mo ba? Hindi pa nakakita si Tangtang ng ganito kagandang bestida. Para akong isang prinsesa. Ang bait sa akin ni Tia Lin pero kung aalis ako kasama nila. Malulungkot din si Tatay Gu at Nanay Su. Ay, ang hirap talaga magdesisyon. hoy, ako to. Gawin mo agad to. Umalis na tayo. ma'am, uwi na po muna kami. CJ, Nanay, ano po ginagawa ng mga tiyo at tiya kanina? Regalo yun para kay Tangtang. Sikreto muna. Mamaya mo na malalaman. MMAM. Ano kaya yun? Tangtang, Wow, nanay. Ang ganda-ganda dito. Salamat po. sige, go. Tangtang, ito paborito mong pagkain. Bear cookies, di ba? MMAM.
Yung mga inihaw sa labas, nakakainit ng ulo. Huwag masyado. Mas mabuti pang kumain tayo ng mas masarap. Tangtang, tapos na yung chicken wings. Kainin natin habang mainit. Yung mga cookies niya. Yan mabigas dyan. 3 taong bata lang ang pipili. Akin lahat. Tangtang, subukan mo to. Mas matamis ba ang beer cookies ni Nanay Lin? O mas matamis ang honey chicken wings ni Nanay Su? Perhong matamis. Malaki ang bibig ko. Kaya ko silang kainin pareho. Ay, ang galing mong magbalanse. Yi! Tangtang, hintay ka lang diyan. Si tatay ang magluluto ng almusal mo. Hoy, Moywan, di ka naman nagluluto. Tigil na yan, ako na lang. Hoy, sabi ko ako ang magluluto para sa anak ko. Ako ang gagawa. Sage na. Aray, Hintay lang, pagkatapos kong magluto ng masasarap na pagkain dito. Siguradong hangang-hanga sa 15 tangtang. Tapos, agad-agad na sasama sa minpawi. Wow, ang galing mo, tatay. Hindi na tayo sa pamilya ga? Uwi na tayo sa pamilya natin, sa Shen. Halika, tangtang. Tatay Shen, parang uling yung pritong itlog mo. Ay, hindi ko masyadong nagawa na maayos ngayon. Pero huwag kang mag-alala, tangtang. Bukas, gagawan kita ng tatay mo ng napakagandang pritong itlog. Ito ang pritong itlog na ginawa ng tatay para kay Tangtang. Itatago ko to. Natuto rin si Tatay Gu ng bagong putahe. Ang sarap ng pritong itlog ni Tatay Ga. Siguradong masasarap ang luto ko para sa anak ko. Mas masapa sa basurang pritong itlog ni Guting Chen. Boss Shen, may malaking problema. Hindi alam kung sino ang nagkalat ng tungkol kay Tangtang. Ngayon sa internet, tungkol sa pag-aalaga kay Tangtang. Nag-away-away na sila. TSK, walang kwenta. Ano bang pinag-aawayan nila? Hoy! Alam ko na, Medyo wala na usapan, hindi maganda kay Tangtang. may mungkahi ako. Bakit hindi na lang tayong apat? Ang magkaroon ng magkasamang pag-aalaga kay Tangtang. Ano sa tingin nyo? Ako, ito mga Ako at si Xiaowan at si Tangtang ay naging mas malapit. Alam kong buong pamilya ko. Ay nagmamahal kay Tangtang. Wala rin akong tutol. E ako, Tingnan ko nga ang presyo ng kapitbahay. Tingnan ang presyo ng kapitbahay na bahay. naideposito ko na ang down payment. Binili ko na. Par, totoo palang pwedeng magdagdag ang pagmamahal. Mga kuya at ete ko, ako si Tangtang. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Kung ganoon, malulungkot ako. Ngayon, may 2 na akong nanay at tatay. Mahal na mahal nila ako at magtutulungan silang magpalaki sa akin. Masaya na si Tangtang ngayon. Ingnan mo, hindi na nag-away ang lahat. Ang saya-saya. Ipinahayag ng mga pamilyang Gu at Shen ang shared custody at nagsimula ng maraming business collaborations. Biglang tumaas ang stock value ng 2 kumpanya. Akala ko babagsak ang pamilya ko sa balitang nag-agawan sila sa bata. Pero hindi pa rin pala. Gu Tingchen. Ganoon ba ang gawin mo sa akin? Kahit na gusto kita. Guting Chen, at pati na rin ang batang yan. Hindi ko kayo palalampasin. Emie, kung ganoon ka lang mag-alala sa batang yan, sirain ko siya. Galit ka rin sa kanila? Emie, mukhang pareho ang target natin. AMEA, hintayin lang nila. Yemie, Tuloy ang birthday party sa plano. Princess Dame. Strictly confidential ang lahat ng detalye. Lalo na sa side ni Shen Moywan. Opo, Boss Gu. Ischedule na ang cartoon mascot team na mahal ang bayad. Walang dapat makaalam. Lalo na, si Guting Chen. Sage, Boss Shen. Tio Wang, oh. Narinig ko, yung batang lalaki ng pamilya Shen, naghanda ng sobrang mahal na Mga grupo ng performers para sa kaarawan ni Tangtang. tayo naman, huwag nating pahuhuli. Lola, huwag po kayong mag-alala. Yung panganay nating apo, ang ganda ng kanyang inihanda. Ese. Bilis, sabihin mo na, ano ba yang ang ganda na yan? Lola, halika po, doon tayo mag-usap sa may sulok. Baka may makarining. Sage. Mukhang may sorpresa para sa akin sina tatay. Kailangan kong magkunwari na hindi ko alam. Tatay Go, Tatay Shen.
Ang saya-saya ngayon ni Tangtang. Mahal, may mas marami pang sorpresa mamaya. Heto, Tangtang, uminom ka muna ng juice. Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang. Nanay, gusto kong umihi. Sige, samahan kita. Nanay, kaya ko namang mag-isa. Alam ko naman ang daan. Sige, sige na. Ewan ko ba, parang may masamang kutob ako. Ito ba yung regalo ni Tatay Shen para sa akin? Hala, hintayin ninyo ako. Ang tagal na ni Tangtang. Bakit hindi pa siya bumabalik? Titingnan ko. Wala yan. Nawawala si Tangtang. Ito ang nakita namin sa pasilyo. Nawawala na siya. Iwang, bilisan mo, kunin ang footage ng sige. Sage. Ha? Ito, hindi ba ito yung manika na hinahanap ko? Bakit nauna pa siyang dumating? Hinamak niyang kunin si Tangtang. Ginoong Shen, tingnan mo. Tatay, Ako ang kidnapper. Nadukot na kita ngayon. Bilisan mo. Tawagan mo agad ang tatay mo sa video call para humingi ng tulong. Sabihin mo dalhin niya ang 50 milyon para sa pantubos. Para mailigtas ka. Tatay, iligtas mo ako. Lolo, bigyan mo akong tungkod mo. Ilagay mo sa harap ng liko. Ganyan nga. Tatay, nadukot ako. Sagipin mo ako. Heto. Lolo, gusto ko pa ng ice cream. Ha? Ako ang kidnapper. Hindi ka ba natatakot sa akin? Kasi nakita ko sa kwarto ni Daddy ang litrato ninyong dalawa. Alam kong ikaw ang lolo ko. Ang talino talaga ng apo ko. Sige na. Bibili na ako ng ice cream para sa iyo, Lolo. Yehey! Naiintindihan ko na. Si tatay ang kumuha kay Tangtang. Sabi niya, isasama lang niya si Tangtang para mamasyal. Nag-iwan siya ng address para sa atin. Nakakatakot. Buti na lang hindi masamang tao. nasaan na sila ngayon? Ayos lang ba si Tangtang? Okay lang si Tangtang. Sasunduin ko na sila ngayon. Sage, Alaynan. Tatay, nasaan si Tangtang? ay, nagkerlang. Babalik din yan. Pwede bang makipagdete muna ako sa apo kong ito? Gano'n na ba katagal si Tangtang? Kakakalabas lang, ano ba? Huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi yan mawawala. Yan ba, dete ang tawag mo? Kidnap yan. Nabaliw kami sa takot. Ay, teka. Ang tagal na pala. Mabait si Tangtang. Hindi siya gano'n katagal. Ay, nako. May nangyari nga. Ana, Ako ang pinakamatapang na tupa. Hindi ako takot. AMEA. Aray. Ang hirap mong hulihin, no? May iba pang nagpanggap bilang maskot para agawin ka. AMEA. Buti na lang at mas magaling ako. Ngayon, tatapalan ko na ang bibig mo. Tingnan natin kung paano ka pa makakasira ng plano ko. Sige na. Basta nahuli na, ituloy na ang plano. At Suwan, pakakawalan na natin to. Tang A, bobo ka ba? Yung malas na to, ang dami nating hirap dahil sa kanya. Sapat na ang makita lang silang magdiborsyo. AMEA. Kung ibebenta natin to, ganito kalaki ang kikitain natin. Panghabang buhay ng paglalustay yan. Linggudong, baliw ka ba? Hindi yan ang usapan natin. Hindi mo pwedeng gawin yan. Tumahimik ka. Huwag kang magpanggap diyan. Ako na ang masusunod ngayon. Anong gagawin mo? Linggudong, baliw ka na talaga. Lingodong. Bitawan mo ako. Linggudong, gago ka. Bitiwan mo ako. Tiyong masama, mabulunan ka sana kapag uminom, madulas ka, at tumama pa sa mesa. Hindi takot si Tangtang na magkasakit. Kailangang matupad mo ang hiling ko, pakiusap. Ayos, nagtagumpay. Anong gagawin ko? Nahihilo-hilo ako. Ang tang. Nandito na si Papa. Tangtang, nasaktan ka ba? Masakit ba? Ayos lang si Tangtang.
Dalhin palabas ito. Pati yung himatayin na yan. Bantayan ninyo. Huwag kang please. Opo. Bitiwan mo ako. Ang tang. Ang tang. Ang tang. Gising na si Tangtang. Namatay ako sa takot, anak. Sabi ng doktor, wala namang malubha kay Tangtang. Natakot lang ng kaunti. Akala ko mawawala na naman kita. Hindi na kita. Pahihiwalayin sa paningin ko. Hindi pa nakakakain ng birthday, keke si Tangtang. Maligayang kaarawan. Maghiling ka. Sana sina Bosgo, Tia Su. Tatay Shen, Nanay Lin, Tiyong, Tiying, Lolo't Lola. Lahat ng nagmamahal kay Tangtang ay ligtas at palaging magkakasama. Sage. Maligayang kaawan, Tangtang.